siya ang gumawa. Kundi ang sabi lang niya, nawakan niya tungkol, ibinigay ng Diyos sa kanya, binigyan kapangyarihan niya. Sabi niya, today, sabi niya, behold the salvation of the Lord. Sa kanya tinuro, inilagay sa tubig yung, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Pero akala nila si Moses yung naghati. Anong kapangyarihan ni Moses? The anointing of the teacher and the anointing of the apostle. Altogether, this is one body. At ito lang ang reason na maaari tayong magka 100% assurance na pupunta tayo sa rapture if we experience the moving of this fivefold ministry. John 2:20. But you have an anointing from the Holy One. Ano sa Tagalog yun? Malinaw, alam mo, di ba? Meron ka na ng anointing ng banal na Espiritu mula pa noon. And all of you know the truth. Sabi niya. At lahat ng nagtataglay ng anointing ng Diyos, mga kapatid, alam nyo ang lahat at hindi kayo mamimislead ng mga taong mapanligaw ng kaisipan. Kaya pa nyo? So ano mapagpukaw kayo din, talo-talo kayo, tayag-tayag kayo ng papapa nyo. Okay, awang pa yung anointing mo, maaling agdan ka anointing mo ng awang pa yung anointing mo. Ay, Lord Diyos, mga kapagpukuling na rin natin. Okay? Hindi ba lang kayo? Just as it has taught you, you remain in Him. You remain in Jesus Christ's teaching. Ang ibig niya sabihin mga kapatid, hanggang kayo ay nakadikit sa fellowship nito, sa inyong mga cell group meetings at Bible studies, laging nare-refresh sa inyong mind at pandinig ang mga salita ng Panginoon, lalong lumalaki ang anointing ngayon. The anointing can increase or the anointing can diminish. It's up to you. Dalawa. Naniniwala ba kayo tayo mga born again, dalawang beses tayong isinilang? Yeah. Pero ang mga Katoliko, minsan lang isinilang. Ito, minsan lang. Sinilang lang sila kahit pinakamagandang hospital pa, minsan sa pamagitan ng kanilang nanay. Okay? At tatay. Okay? Nung isilang sila rito, normal silang tao, natural na tao. Pero, hindi pa sila nakakatanggap ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay nagdadala sa isang tao sa isang pakikipagrelasyon sa Panginoon. At yun ang being born in the Spirit of God. Born from above. Oh, nakita niyo? So, kapag ka nagtrabaho ang new birth sa buhay ng isang tao, sabi niya rito, may dalawang spiritual experience. There is a dual working of the Spirit of God in the life of the believer. Una, the new birth. Secondly, the baptism in the Holy Spirit. Ay talagang maglagap-lap at makapagdala pa ng marami. Alam mo kung sa'yo umuwi ako dito? At halos bukas ang pintuan dyan sa likod sa dami ninyo. Maniwala kayo mga kapatid. Manilimutan ko lang ang hina ng katawan ko. Bigla ako lalakas. Pero kapag darating ako rito, mas marami ang upuan kaysa tao, hindi ko pa nasisimulan ang preaching ko ng lalabog ng tao. Tigtigan-tigan. Baka ako magsinisipag dating ng araw? Kaya nga, kung halimbawa ito ngayon discipleship namin, si
lamang ang ganito ang kasama niya. Si Margie lang at saka si kami lamang dito. Wala na siya, nagtatago na. Doon sabi ko, bukot ng kanyang motorsiklo. Wala na. Ano magiging inspirasyon mo? Nakita niyo? I cannot even explain further yung mga pinag-aaralan natin ito. But the anointing remains inside of you. Amen. So therefore, you are a living witnesses for our Lord Jesus Christ in the four corners of the world. Mga churches ngayon ay hilong-talilong dahil wala silang anointing. But praise the Lord, we have the first anointing of the Holy Spirit. Kaya sabihin mo sa katabi mo, you have the anointing. You have the anointing. Ayaw tumingin natin. Sabihin mo ulit. Dito mo. You have the anointing. If you have the anointing of God, no one will dare to teach you wrongfully. But the Holy Spirit teach you all things rightfully. Amen? Amen. So,